Hallelujah, 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 Hallelujah. Manalangin walumpay, samantalang hinihintay si Jesus na pong mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Pakitingnan nga muna yung katabi ninyo. Pakitingnan muna yung mga itsura, mga muka. Sa 7 a.m. Mass, no? Pag tinitingnan ko kayo kanina, ang daming senior citizen. Maraming matatanda na. Pakitingnan nga ulit yung katabi. Baka hindi pa rin tanggap. Pakisabi nga, matanda ka na. Pakisabi ulit sa katabi, maghanda ka na. Kailan tayo maghahanda? Diba? Ang ating pananampalataya, tandaan niyo po ha, lagi itong pinapaalala sa atin sa misa. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. So, nagpasabi na yan, babalik siya. At
habang wala siya, ang dapat nating gawin, magbantay, maghintay, maghanda. Pakisabi ulit sa katabi, maghanda ka na. Ayaw pa rin, no? Kasi ang pinunta nyo dito, Lord, maraming pera. Kung Nazareno, pahabain mo pa ang buhay ko. Diba? Laging ganun ang approach natin. Laging ganun ang tingin natin sa Poong Nazareno, tagapagpahaba ng buhay. Sa ngayon, ang sinasabi sa atin, buhay na walang hanggan at makakamtan yan sa kabilang buhay, hindi dito. Walang sino man taong mabubuhay ng higit, no? Pwede sabihin, mga ilan-ilan, 100 years old. Pero anong saysay ng 100 years old? Hindi ka na makapag-zumba. Hindi na ka makapasyal. Hindi ka na rin makakain ng lechon. Pero ano ang saysay ng buhay? Tabi-tabi po, no? Kasi mas marami talagang matatanda ngayong oras na ito. Pero sa puntong ito ng buhay natin, alam mo na ba, anong saysay ng buhay? Bakit tayo nabubuhay? Nasasagot na ba natin yan? Di ba? Bakit pa tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo sa ngayon kasi pinaghahanda tayo na makapasok sa langit. Ang gusto ng Poong Nazareno, hindi ka lang hanggang Quiapo. Ang gusto ng Poong Nazareno, hanggang langit. Kaya ang sabi niya, di ba, gumamit siya ng isang talinghaga sa ating ebanghelyo at ang sinabi, ganito yung maitutulad ang pagpasok sa langit. So binibigyan na tayo ng cue. Tinuturuan na tayo paano makapasok sa langit. Yung gustong pumasok sa langit, pumalakpak po. Yung iba gustong pumasok sa doktor o sa ospital. Lalo pa ngayon, wala naman tayong magandang healthcare program, di ba? Pag nagkasakit ka, talagang hanggang bahay ka lang. Pero ang gusto ng Nazareno, makapasok sa langit. Para makapasok sa langit, kailangan matalino ka. Hindi pwedeng hangal. Matalino. Kaya nga, di ba sabi, may 10 dalaga. Yung 5, hangal. Yung 5, matalino. Bakit matalino? Kasi alam nilang darating, so naghahantay sila, nagbabantay sila, at meron na silang iniisip, kailangan mayroong ekstrang langis para pagdating ng Panginoon, may ilaw tayo, magliliwanag tayo, makikita natin ang Diyos. Yun ang matalino. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang hangal. Sige na, hindi yan magagalit. Pero minsan yun ang katotohanan kasi, di ba? Nagiging hangal tayo. At kahangalan, tandaan nyo po ha, kahangalan, yung ang iisipin mo na kaya kang makarating sa langit sa pera mo. Kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka niyan madadala sa langit. Baka hilain ka pa niyan papunta sa impyerno. Walang sino man ang makakapagpahaba ng kanyang buhay, kahit bilyonaryo pa. Kaya nga kahit yung mga politician natin, pag nagkakasakit, di ba? Saan napapagamot? Sa ibang bansa. Maraming pera. Pero napapagaling ba? Hindi din. Babalik at babalik sila dito. Ganun din sa atin. Hindi laging tungkol sa pera. Huwag laging ganun ang isip. Hindi laging tungkol sa pagpapayaman, tungkol sa trabaho. Kundi isipin din natin, ito bang mga ginagawa ko ngayon makakapagdala sa akin sa langit? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Sa tingin nyo, magkikita kayo sa langit? Uy, tignan nyo. Hindi alam eh. Kaya nga, di ba,
yung nabalitaan natin, bigla-bigla, yung nangyaring sakuna sa Nepal. Maraming natabunan sa isang iglap lang. Lahat nawala. Matataas na building, maraming kotse. Sa isang iglap lang, patag lahat. At ganun din pwede mangyari sa atin. Pero ang sinasabi, maging handa tayo lagi. Kasi walang hinahangad ang Nazareno. Pumarito siya para tayo maligtas. Umalis siya para ipaghanda tayo ng silid sa langit. At babalik siya para tayo kunin. Babalik at babalik ang Diyos. Kaya sikapin natin, no? Sikapin natin na makagawa ng mabuti, maging mabuti, nang sa ganon, makapasok tayo sa langit. Dahil yan ang gusto ng Nazareno. Amen?